Sa second quarter tugon ng masa survey ng Octa Research, lumalabas kasi nasa nakaraang 3 buwan nabawasan ng mga taga-suporta ng grupong Duterte mula 20% noong March 2024, nasa 16% na ito ngayong Hulyo. 4 percentage points po ang binaba. Sa kabilang dako, ang suporta naman para sa grupong Marcos ay lumakas naman mula po sa 31% noong Marso, umakit ito ng 5 puntos sa 36%. Siyempre, ang tanong ng mga magkakabangga sa politika, ang suporta po ba sa mga Duterte ay direktang lumipat sa mga Marcos? Madali sanang sabihin yan, pero mahirap ang patunayan sa mga datos. Anong dahilan ng pagbabago? Ang sabi po ng Octa Research, maaaring dahil yan sa walang patid na bangayan ng dalawang panig magmula po noong Enero. Pero maaaring dahil yan sa ilang mga programa na pinatupad ng gobyerno. Ang lalong mas kapansin-pansin, kahit nagkakagulo po ang dalawang grupong ito sa itaas, halos hindi naman gumagalaw ang numero ng tradisyonal na oposisyon o yung alyansa ng Liberal Party. Mula sa 4% ng first quarter, nasa 5% na ngayon. So, inconsequential po ang galaw. Ang malinaw po dito, kung nagagawan man ng suporta ang dalawang dating miyembro ng unity team, hindi naman nakikinabang ang dating oposisyon. At ito rin ang kapansin-pansin. 3 po sa bawat 10 Pilipino ayaw sumuporta sa Marcos, sa Duterte o sa oposisyon. Suko na po sila sa ating politika. Mas gugustuhin po nilang matawag na independence. Tapos meron pang 13 or 15% na ayaw tumaya sa kahit sino. Kung hihimayin pa natin po ito, ang bailiwick ng mga Marcos ay nasa Luzon pa rin, habang ang sa mga Duterte ay siyempre nasa Mindanao. Ang pinakamalaking suporta sa mga Marcos ay nanggaling po sa National Capital Region, nasa 43%. 42% naman po ay galing po sa Balance Luzon. At 32% sa Visayas, 25% lamang ang suporta nila mula sa Mindanao, kung saan malakas naman yung mga Duterte. Ang suporta ng Mindanao sa mga Duterte umaabot na po ng 50%. Ayon po sa survey ng Octa. Pero ang laki ng bagsak ng suporta nila kung titingnan mo ang Visayas, NCR at yung Balance Luzon. Sa Visayas lamang po, nasa 11% ang suporta sa mga Duterte, kumpara halimbawa sa 16% naman para sa oposisyon. Tandaan ng mga Duterte ay nagmula po talaga sa Visayas bago mapunta sa Mindanao ang ama ng dating Pangulo. Sa mga ayaw sa mga Duterte, Marcos or oposisyon, pinakamarami sa kanila ay nando po sa Visayas. Higit 4 sa bawat 10 taga roon. Higit 3 naman sa bawat 10 ay nasa NCR at sa Balance Luzon. Sa mga hindi alam o ayaw sumagot, karamihan sa kanila ay nasa Balance Luzon at 1% naman ay galing po sa Visayas. Isa na ba itong trend? Mababawasan pa ba ang mga numero ng mga Duterte? At mangungulilat ba ulit ang oposisyon? Hindi pa naman sapat ang datos para magtimbang. Nakita pa lang natin ang resulta sa 2 quarters ng taon at meron pa pong 9 na buwan bago ang 2025 elections. Ang dami pang pwede mangyari at nangyayari at marami pang mga putik na naglalabasan.